Good day, engineers. So today we are going to discuss homogeneous linear equations with constant coefficient. So dito sa chapter na ito, ang i-discuss natin dito ay hindi na order 1. So natapos na natin yung mga equations with order 1. Dito naman sa ating chapter na to is higher order na yung i-discuss natin. Meaning hindi na first derivative. So, mamimit nyo na yung mga second derivative, third derivative, fourth derivative, fifth derivatives, and nth derivative. So, hindi na siya first derivative. So, let's start sa ating general solution of a homogeneous equation. So, let y sub 1, y sub 2, and y sub n be linearly independent set of solutions of the homogeneous linear equation. So, kapag sinabi nating homogeneous linear equation, so, wait lang. So, diba ito yung ating general equation? So, kapag sinabi nating homogeneous linear equation, ang f of x po natin is 0. So, ano ba yung f of x natin dito? So, ito yung ating f of x. So, kapag f of x yan, so, homogeneous linear equation siya. For x on the interval a less than x less than b, suppose further that b sub 0 x and b sub n x are continuous functions and that b sub 0 x is not equal to 0 on a less than x less than b. Ba't ganun ko binasa yun? So, x is greater than a and less than b. So, then the general solution of equation 1 is y is equals to c sub 1, y sub 1 plus c sub 1, y sub 2 plus c sub n, y sub n. Where c sub 1, c sub 2, and c sub n are arbitrary constant. So, hindi nyo pa masyadong magigets dito kasi more on sa concept pa tayo or sa mga general equation. So, next is the auxiliary equation. So, any linear homogeneous differential equation with constant coefficients, a sub 0, nth derivative with respect to x plus a sub 1, n minus 1 derivative with respect to x, a sub n minus 1, dy over dx plus a sub n y is equals to 0 may be written in the form f of t y is equals to 0. So, tandaan nyo tong dito. Where f of t is a linear differential operator. If m is any root of the algebraic equation f of m is equals to 0, then f of t e raised to mx is equals to 0, which means simply that y is equals to e raised to mx is a solution of the equation. The equation f of m is equals to 0 is called the auxiliary equation. So, punta na tayo sa ating 4 cases in the solution of f of t y. So, ito, mas magigets nyo dito. So, meron tayong 4 cases ng auxiliary equation. So, yung case 1 natin, kapag ang roots niya ay real and distinct. So, when we say distinct, so naiiba siya. Or nag-iisa na lang siya. Wait. So, sa case number 2 naman natin, real roots and repeated. So, yung roots po dito ay nauulit. Then, sa case 3, but case 4 to? Ay 2. Wait lang. Edit ko lang saglit. So, nasa case 3 na tayo. So, sa case 3, ang roots na makukuha natin are imaginary roots. And distinct din siya. So, nag-isa lang din.
So, itong imaginary roots, yun yung mga I. So, case number 4 is imaginary roots na repeated. So, mas magigets nyo to kapag nag-example na tayo. So, the operator, to facilitate writing equation, let d is equals to d over dx. D raised to 2 is d raised to 2 over dx squared. Then, d raised to k is equals to dk over dx k. So, ito, ang ibig sabihin lang nan ay kapag meron tayo ditong third derivative of y with respect to x, so pwede na natin siyang i-write as d raised to 3. Then, kapag fourth derivative naman, so d raised to 4. So, ganyan lang yon yung ibig sabihin na itong d operator natin. So, next naman ay, so, ito, yung mga nakabox dito, kailangan yung i-memorize ito. So, yung sa case 1 natin, sinabi natin auxiliary equation, real roots, and distinct. So, ito, kapag nakuha natin sa na roots ay real numbers. So, ano ba yung mga real numbers natin? So, ang real numbers po natin ay pwedeng positive, negative, or 0. So, kapag real roots and distinct, ang general solution po natin is y is equals to c sub 1 e raised to m1 x plus c sub 2 times e raised to m2 x plus c sub n minus 1 e raised to m sub n minus 1 x. So, itong m sub 1 na to, so yung mga m sub 1, m sub 2, tsaka itong n minus 1, ito po yung mga roots, yung makukuha nating root. So, burahin ko lang yan. Next, sa case number 2 naman, kapag naulit yung roots, for example, ang m sub 1 natin or yung first root natin ay 3, then ang second root din natin is 3 din, so naulit ng twice. Tama? So, naulit ng dalawang beses or twice. Sulat ko, twice. Ang hirap magsulat. So, kapag naulit siya ng twice, ang magiging general solution nan is y is equals to c1, so ito yung una, plus c2x. Tapos, e raised to m, yung makukuha natin, which is, for example, ito 3x. So, ito na yung ating general solution. So, ganyan lang yon. Kapag twice na ulit. Pero pag thrice naman, so hanggang C3. Kapag 5 beses na naulit yung 3, so hanggang 5 din. So, paano natin dudugtungan to? Kung ang C3 ay x squared na, ang C4 naman ay x cubed. Then, ang C5 ay x raised to 4. So, ganyan. So, paki-familiarize naman yung mga nakabox muna. So, purahin ko lang yan para hindi kayo malito. So, next, punta na tayo sa ating case number 3. So, ang case number 3 naman natin ay imaginary roots na distinct. So, kapag ganyan, ang general solution niya ay y is equals to e raised to ax c sub 1 cosine bx plus c sub 2 sine bx. So, ito, alam ko familiar na kayo dito. So, ito yung ating quadratic formula.
Saan ba ginagamit tong quadratic formula? So, ginagamit tong quadratic formula sa pagkuha ng mga roots. Tama? So, yan. Then, ito kasi, ang tawag dyan ay, so, part siya ng quadratic formula. So, ito yung nasa loob. Pero, ang tawag dyan sa b squared, but less than, b squared is equal, b squared for AC ay discriminant of a quadratic equation. So, bakit ko yan sinama? Kasi, dyan sa dahil sa discriminant of a quadratic equation, makukuha natin yung nature of roots. Nature of roots can be predicted. So, mapre-predict natin dito kung ang nature of roots ay real, distinct, equal, or imaginary. So, paano ba natin yan malalaman? Kapag ang D ay, so ito, wait, B squared minus 4AC. So, ito yun. So, kapag ang D ay greater than 0, ang ating roots ay real and distinct. Kapag D natin ay equals to 0, real and equal. Kapag ang D natin ay less than 0, so ang roots natin ay does not exist or do not exist or imaginary. But one, D yan na. Imaginary. So, ito, okay lang kung hindi nyo na isulat itong mga pinagsusulat ko sa gilid. So, sinabi ko lang kasi diniscuss ko yan sa aking MMW. So, ito yung M is equals to A plus minus B I. So, ito yung A natin, ito yung ito. Then, sa B naman natin, yung katabi ng I. So, ito yun, mga B. So, dito, sa repeated naman na imaginary roots, so parang ganun rin sa may real roots na repeated. Ang pinagkaiba kasi nila kapag imaginary roots, kung mapapansin nyo, merong cosine then sine. So, ayan, pwede na tayo mag-start sa ating example. So, unahin muna natin yung ating, so, ba't naulit ito? Unahin na natin yung ating case 1. So, sa case 1 natin, real roots and distinct. So, di ba ang case 1 natin kanina, ang general equation ng case 1 natin ay y is equals to c sub 1 e raised to m sub 1x plus c sub 2 e raised to m squared x plus cn minus 1 e raised to m n minus 1x. So, yan. So, kahit na hindi ko sabihin na case 1, case 2, case 3, case 4, mapapansin nyo pa rin yan kung anong case yan. So, let's start isolve itong number 1 muna. So, find the general solution. When the operator D is used, it is implied that the independent variable is X. So, ito, so pwede natin siyang i-write as D
3y minus 4d squared y plus dy plus 6y equals 0. So, kung mapapansin nyo, meron silang y lahat. So, pwede nating ilabas. So, d cubed minus 4d squared plus d plus 6y is equals to 0. Then, pwede na palitan natin siya into auxiliary equation. So, gagawin nating m yung mga d. So, magiging m cubed minus 4m squared plus m plus 6 equals 0. So, ito yung ito yung tinatawag na auxiliary equation. So, paano tayo kukuha ng roots? So, may mga alam ba kayong different ways sa pagkuha ng roots? So, hindi natin siya pwedeng gamitan ng quadratic equation. Bakit? Kasi naka-cubic siya. So, ano yung pinakamadaling way para makakuha tayo ng roots kapag cubic? So, andyan yung tinatawag nating synthetic division. So, sana alam nyo pa rin gumamit ng synthetic division. So, ano na yung first step sa paggamit ng synthetic division? So, first, kukunin natin yung mga coefficient ng bawat term. So, ang coefficient ng first term natin ay 1. Coefficient ng second term is negative 4. Then 1, then 6. So, ngayon, mag-iisip tayo ng or mag-a-assume tayo kung anong root. So, try natin na ang m natin is 1. So, ang magiging sagot dyan is bring down 1. 1 times 1 is 1. Negative 3. Negative 3 times 1 is negative 3. 1 plus negative 3 is negative 2. Negative 2 times 1 is negative 2. Then, merong matitirang 4. So, hindi nag-0 yung dulo. Ibig sabihin, ang m natin ay hindi equal sa 1. So, pwede tayo ulit mag-assume. Let's try naman let's try na ang m natin ay equal sa negative 1. So, always start sa pinakamalit na value kapag mag-a-assume kayo. So, bring down 1. 1 times negative 1, negative 1. Negative 4 plus negative 1 is negative 5. Negative 5 times negative 1 is 5. 1 plus 5 is 6. 6 times negative 1 is negative 6. So, nag-0 siya. Ibig sabihin, ang m natin or yung isang root natin ay equals to negative 1. So, pwede na natin siyang i-write as. So, itong natirang to, magiging m squared minus 5m plus 6. Then, wag natin kalimutan ito. So, yung m, so wait lang, mag-ibang color tayo para makita nyo. Itong m is equals to negative 1. Kapag nilipat natin yan sa kabila, m plus 1 equals 0. So, ito na yung magiging, so yan yung isusulat natin dito na katabi niya. M plus 1. Then, ito naman, itong quadratic equation dito, pwede natin siyang i-factor out. So, magiging, so, ano kaya? Positive 6 siya, so, ibig sabihin, negative, negative. Negative, negative. 3 tsaka 2. So, tama.
So, ibig sabihin, ang M1 natin ay negative 1, ang M sub 2 natin ay 3, then ang M sub 3 natin ay 2. So, pwede na natin siyang i-write sa ating general solution. So, ito yung ating general solution, di ba? So, gawin natin. Y is equals to C sub 1, e raised to M sub 1 na negative 1, x plus C sub 2, e raised to 3x plus C sub 3, e raised to 2x. So, itong 1 dito, pwede na lang natin siyang gawing negative x. So, ito na yung sagot. O, diba? Madali lang. So, next, number 2 tayo. Number 2 natin is 6d raised to 4 plus 23d raised to 3 plus 28d raised to 2 plus 13d plus 2 times y is equals to 0. So, gawin muna natin siyang auxiliary equation. So, 6m raised to 4 plus 23m raised to 3 plus 28m raised to 2 plus 13m plus 2 equals 0. So, anong gagamitin natin sa pagkuha ng roots? Gamit ulit tayo ng synthetic division. So, 6, 23, 28, 13, then 2. Then, assume tayo ng m natin ay negative 1. So, bring down 6. 6 times negative 1 is negative 6. Pag-plus natin, 17, negative 17. So, magiging 11. Negative 11, 2, negative 2. So, 0. So, pwede na natin ituloy. Assume ulit tayo ng isang number. So, negative 2. So, bring down 6. Negative 12, 5, negative 10, 1, negative 2, 0. So, meron na tayo ditong m plus 1. So, ito yung una. So, ito yon yung una. Then, yung m plus 2 natin is m plus 2. Then, 6m squared plus 5m plus 1 equals 0. So, ito, pwede natin siyang i-simplify o i-factor out. M plus 1, M plus 2. So, pwede natin siyang gawing 3M plus 1, then 2M plus 1 equals 0. So, meron na tayong M sub 1 na negative 1, M sub 2 na negative 2, M sub 3. So, ilan yung M sub 3 natin? Negative 1/3. So, paano po naging negative 1/3 yan? Sulat ko lang dito. So, ang 3M plus 1 is equals to 0. Lipat natin si 1, magiging negative 1. Then, divided by 3. Divide both sides by 3. So, magiging M natin ay negative 1/3. So, ganun. Baka kasi malito yung iba. Pinakita ko lang. So, ang M sub 4 naman natin is negative 1/2. Negative 1/2. So, sulat natin. Wala naman siyang repeated. Tama? Puro distinct. Magkakaiba lahat. So, ibig sabihin, case 1 yan. Sulat natin. Y is equals to C sub 1 e raised to negative x plus C sub 2 e raised to
e raised to, wait, ang hirap magsulat. E raised to negative 2x plus c sub 3 e raised to negative 1/3 x plus c sub 4 e raised to negative 1/2 x. So, yan na yung ating general solution. So, sana makuha niya. Feeling ko mahihirapan lang kayo sa pagkuha ng roots. So, next number 3 tayo. D squared plus d minus 6y is equals to 0. So, gawin muna natin siyang auxiliary equation. So, m raised to 2 plus m minus 6 is equals to 0. Pwede natin siyang titig method. So, so negative to. So, yung isa negative, yung isa positive. Since positive yung gitna, mas malaki si positive. So, ito yung 3, ito yung 2. M sub 1 is equals to negative 3, then M sub 2 is equals to positive 2. So, ang general solution nan is y is equals to e raised, c sub 1 pa pala. C sub 1 e raised to 2x plus c sub 2 e raised to negative 3x. So, kung ganyan, kunwari, m sub 1 nyo is negative 3. So, baka inuna nyo yung negative 3. Okay lang po. So, check ko naman yan. So, di ba madali lang yung lesson natin? Punta na tayo sa case 2 or the auxiliary equation, real roots repeated. So, number 1. So, dito makikita nyo na yung sinasabi kong repeated. So, gawin muna natin siyang auxiliary equation. Magiging m squared minus 6m plus 9 is equals to 0. So, kapag kinuha natin yung kanyang factor, magiging, so, negative yung gitna. So, may negative. Pero positive yung c, kaya dalawa silang negative. So, m minus 3, 3. So, ang m1 natin ay 3. Ang m2 natin ay 3. So, ibig sabihin, twice siyang lumabas. So, ito na yung sinasabi nating repeated. So, kapag repeated po ang ating mga roots, ang general equation ay y is equals to c sub 1 plus c sub 2x kasi c sub 2x lang tayo kasi dalawang beses lang. Then, e raised to mx. So, ito yung magiging general equation natin. Then, ang m natin dito ay 3. So, c sub 1 plus c sub 2x e raised to 3x. Ito yung ating sagot. So, next, number 2. 4d cubed plus 4d squared plus dy is equals to 0. So, ito, gagawin natin, auxiliary equation agad. So, 4m cubed plus 4m squared plus m is equals to 0. So, paano natin yan
isi-simplify. So, pwede nating ilabas. So, pwede nating ilabas yung m. So, may matitira ditong dalawa. So, magiging m times 4m squared plus 4m plus 1 is equals to 0. Then, m times 2m plus 1 raised to 2. So, equals 0. So, bakit ganyan? Kasi kapag ginawa natin, ang tawag dun, kapag in-expand natin, magiging 4m squared plus 4m plus 1. So, yan rin lang yun. Parehas lang siya ng 2m plus 1 is to 2. So, paki-review yung Pascal triangle kung nalilito kayo dyan. So, ang m sa buwan natin ay 0. Then, ang m2, then m3 natin ay negative 1/2. So, paano ulit naging negative 1/2 yan? So, kasi ang 2m plus 1 equals 0. 2m is equals to negative 1. Divide both sides by 2. Magiging m is equals to negative 1/2. So, kaya yan naging 1/2. Then, bakit dalawa? So, bakit m2 and m3? Kasi, naka-squared yan. So, dalawang beses daw. So, sagot, y is equals to, dito na lang. Ang general equation natin, general solution natin ay y is equals to c sub 1 a raised to, m sub 1 natin is 0, 0x plus yung repeated na c2 plus c3x e raised to negative 1/2 x. So, alam naman natin na ang e raised to 0 ay 1. So, y is equals to c1 plus c2 plus c3x times e raised to negative 1/2 x. So, ito yung ating answer. So, kung mapapansin nyo, hindi lang siya case 2. So, meron na din siyang halong case 1. So, malay nyo kapag nagpa-exam ako, ang ibigay ko sa inyo is pinaghalo-halong case 1, case 2, case 3, at case 4. So, ayun lang. Number 3, d raised to 4 plus 3d cube minus 6d squared minus 28d minus 24y is equals to 0. So, mahaba ulit. So, magiging m raised to 4 plus 3m raised to 3 minus 6m raised to 2 minus 28m minus 24 equals 0. So, kunin natin yung mga coefficient ng bawat term. Tapos, gawin natin yung synthetic division. So, 1, 3, negative 6, negative 28, negative 24. So, assume natin na ang m ay negative 2. So, bring down 1. 1 times negative 2 is negative 2. 1, negative 2, negative 8. Negative 8 is positive 16, negative 12. Negative 12 times negative 2 is positive 24. So, 0 siya. Tuloy natin.
Assume natin na negative 2 ulit. So, 1 times negative 2 is negative 2, negative 1, 2, negative 6, positive 12. Ay, not 16. Positive 12. Then, 0. So, meron na tayong m plus 2. Then, naulit siya ng dalawang beses. Tama, ito 1 tsaka 2. Then, yung natira, m minus m squared minus m minus 6 equals 0. So, itong m plus 2 squared. So, pwede pa natin siyang i-factor out itong m squared minus m minus 6. Gawin natin m minus 3, then m plus 2. So, kung mapapansin nyo, tatlong beses na ulit yung m plus 2. Meaning, meron na tayong m sub 1 na 3, then m sub 2, 3, 4 na negative 2. So, sulat natin yung general solution. Y is equals to c sub 1 e raised to 3x plus c sub 2 plus c sub 3x plus c sub 4x squared. So, tatlong beses, di ba? Ito, oh. So, 1, 2, 3. So, kaya 1, 2, 3 din. So, ayan yon. Then, e raised to negative 2x. So, ito yung ating general solution. So, sana nag-gets nyo to, ah. Ito na talaga yung pinakamadaling topic dito sa DE. Bukod sa application. Next, punta na tayo sa ating case 3. So, sa case 3 natin, imaginary roots na distinct. So, ito medyo nakakalito din. So, first step is syempre, gawin nating auxiliary equation. M squared minus 2m plus 2 equals 0. So, paano natin kukunin yung ating roots? So, yung pinakita ko kanina, pwede natin siyang kunin using quadratic equation. So, ano na ulit yung quadratic equation natin? Negative b, positive minus b squared minus 4ac over 2a. So, palitan na natin. Negative b ay negative 2 plus minus negative 2 squared minus 4, 1 times 2 over 2 times 1. So, ang m natin dito ay isang 1 plus I, then anong isa? 1 minus I. Tama? So, pwede na natin siyang i-write as 1 plus minus I. So, ganyan na lang natin siya isulat. So, ang A natin dito, di ba meron akong sinulat, ay meron kanina sa slide na M is equals to A plus minus BI. So, ang A natin dito ay yung 1. Then, ang B din natin is 1 din. So, sulat na natin sa ating general solution. Ang general solution po natin ay y is equals to e raised to ax. Then, c sub 1 cosine bx plus c sub 2 sine bx. So, magiging y is equals to e raised to 1 or wag na natin isulat. So, e raised to x na. Then, c sub 1 cosine
b natin na 1, so wag na. X plus c sub 2 sine x. So, ito na yung ating general solution. So, di ba madali basta alam nyo yung general solution ng bawat cases. So, next, number 2. D raised to 2 minus 4D plus 7 times y is equals to 0. So, gawin ulit natin auxiliary equation. M squared minus 4M plus 7 is equals to 0. Then, gamitin natin yung quadratic equation natin na M is equals to, diretso ko na ba? Sulat ko na lang. Plus minus B squared minus 4AC over 2A. So, M is equals to negative 4 plus minus, ang B natin is negative 4 squared minus 4, 1 times C na 7 over 2A. So, ang M natin dito na makukuha ay 2 plus minus square root of 3i. So, ang A natin dito is 2. Ang B naman natin ay square root of 3. So, sulat natin sa ating general equation or solution. So, di ba ito yon? So, y is equals to A 2x c sub 1 cosine square root of 3x plus c sub 2 sine square root of 3x. So, ito na yung ating general solution. So, sana makuha nyo yung ibibigay kong ganito sa exam ninyo. So, last number for the case number 3, d raised to 4 plus 2d raised to 3 plus 10d raised to 2, y is equals to 0. So, m raised to 4 plus 2m raised to 3 plus 10m raised to 2 is equals to 0. So, pwede natin ilabas si m raised to 2. So, magiging m raised to 2 plus 2m plus 10 equals 0. So, ang m sub 1 natin and m sub 2 natin ay 0. So, ito yon. Paano nakuha yon? Ito po yon. Kaya yan yon. Ngayon, ang natira is ito. So, bilugan natin. Ay, kahon na lang. So, ito yung natira. So, yun yung gagamitan natin ng quadratic equation. So, m is equals to negative 2 plus minus square root of 2 squared minus 4 AC over 2A. Over 2A na 2 times 1. So, ang M natin is negative 1 plus minus 3I. So, ang A natin dito is negative 1. Ang B natin is 3. Y is equals to C sub 1 plus C sub 2 x e raised to 0x. So, ito yon. So, ano na namang kulay? So, ito po iyon. Then, next, yung ating plus e raised to negative x. So, yan yung ax, di ba? So, negative 1 kasi yon. So, negative x na. Times C3. So, C3. Bakit C3 na yan? Kasi may C2 na tayo.
C3 cosine 3x plus C sub 4 sine 3x. So, simplify natin kasi e raised to 0 yan, magiging y is equals to C sub 1 plus C sub 2x plus e raised to negative x C3 cosine 3x plus C raised to C sub 4 sine 3x. Ito na yung ating general solution. So, nasa last case na tayo. Wait, ayaw mapindot. Wala, 46 minutes na. Kala ko 30 minutes ko lang marirecord to. So, punta naman tayo sa ating case number 4. So, imaginary roots siya na repeated. So, d squared plus 36 squared y is equals to 0. So, pwede natin siyang gawing m squared plus 36 raised to 2 equals 0. Then, kunin natin yung m raised to 2 plus 36 equals 0. So, m raised to 2 equals negative 36. Nilipat natin. Tapos, square root both sides. Magiging m is equals to, since square root ng negative, ang magiging sagot po dyan ay imaginary. So, plus minus 6i. Wala tayong a. Diba dito yung a? Andito dapat yung a. So, ang a natin dito is 0. Ang b naman natin is 6. Tama? So, paano natin nasabing repeated pala to? Kasi dahil dito sa squared na to. So, ibig sabihin, dalawang beses siyang naulit. So, magiging y. Sulat muna natin yung ating general solution. E raised to, so, ang a natin is 0, x, tapos, c sub 1 plus c sub 2, x, cosine 6x, plus, c sub 3 na to, plus c sub 4x, sine 6x. Then, y is equals to, so, 1 na ito, di ba? So, ito 1 na. Wait, sulat ko na nga. So, ito, 1 na po iyan. So, kapag tinimes po natin yan, wala rin lang. So, magiging c sub 1 plus c sub 2x cosine 6x hirap naman magsulat plus c sub 3 plus c sub 4x sine 6x. So, ito na po yung ating general solution. Next, number 2. D raised to 2 minus 6D plus 45 raised to 3 y is equals to 0. So, take note itong raised to 3 dyan. So, magiging m raised to 2 minus 6m plus 45 cube is equals to 0. So, pwede na natin alisin. Magiging m2 minus 6m plus 45 equals 0. So, paano natin makukuha yung roots nan? So, another way to get roots ay yung tinatawag nating completing the square. So, ito, ililipat muna natin yung 45. So, m squared minus 6m is equals to negative 45. So, kung papansinin nyo to,
kailangan magawa natin siyang perfect square trinomial. So, paano ba natin makukuha or paano natin mapapalabas or ano yung idadagdag natin? Kasi 'di ba magko-completing the square tayo? 'Di ba kapag nagko-complete the square tayo, kunwari dito sa ating left side, may i-add tayo ditong number, kunwari plus 1, then kailangan i-add din natin siya dito sa kabila. So ngayon, mag-isip tayo kung anong number yung i-add natin. So paano ba yung pinakamabilis na way para makuha natin kung ano yung i-add natin? So, wait. So, ito kunwari nakalimutan mo yung quadratic equation. So, ito yung gagawin mo kay perfect square trinomial. Perfect square trinomial. So, ito, para makuha natin or para ma-check natin, kunin natin yung b, then i-divide natin sa 2. So, kapag nakuha natin yan, erase natin sa 2. So, dito sa ating equation, ang b natin dyan is 6. So, 6 over 2 is 3. Then, square natin. So, 9. So, ibig sabihin, ang i-add natin is 9 para ma-complete natin yung square. So, m squared minus 6m plus 9 equals to negative 45 plus din tayo ng 9 dito sa right side. So, ito, since perfect square trinomial na siya, kapag perfect square trinomial kasi, ang magiging, ano bang tawag dun? Magiging itsura. So, kapag perfect square trinomial kasi, magiging x, wait, nakalimutan ko. X minus p over 2 ata yun, squared. So, ganyan na yung magiging itsura niya. So, ito magiging m minus 3 squared equals negative 36. So, pwede, square both sides natin. Square root pala. So, magiging m minus 3 is equals to positive negative 6i. So, 6i siya, imaginary siya kasi pag nag-square root tayo ng negative, imaginary number po yun. So, magiging m is equals to 3 plus minus 6i. So, ang a natin dito is 3. Ang b naman natin is 6. So, kapag sinulat natin yung general equation niya, solution, y is equals to e raised to, ang a natin is 3. So, 3x times c1 plus c sub 2 x plus c sub 3 x squared. So, bakit hanggang c sub 3 yan? So, ito yung pina-take note ko. Ito. Kasi third siya. Third power. Cosine bx, ang b natin is 6x plus, tuloy natin, magiging c sub 4 plus c sub 5 x plus c sub 6 x squared, then sine 6x. So, ito yung ating general solution. So, ayan. So, meron na tayong last number. Number 3, d raised to 2 minus 12e plus 85 raised to 4. So, raised to 4 po siya. So, magiging m squared minus 12m plus 85 raised to 4 is equals to 0. So, m squared minus 12m
plus 85 equals 0. So, m squared minus 12m is equals to negative 85. So, ano na yung technique natin para makuha natin agad yung kanyang c para maging perfect square trinomial? Kunin natin yung b, divide natin sa 2, then square natin siya. So, ang b natin dito is 12 divided by 2 is 6 times raised to 2 is 36. So, mag-a-add tayo dito ng 36, then sa kabila din, 36. So, ito magiging m minus 6 squared equals negative 49. Then, square root both sides, magiging m minus 6 is equals to positive minus 7i. Then, m is equals to 6 plus minus 7i. So, ang a po natin dito is 6. Ang b naman natin is 7. So, sulat natin yung kanyang general solution. Y is equals to e raised to 6x. Then, c sub 1 plus c sub 2x plus c sub 3x squared. So, apat na beses. So, hanggang 4 tayo. C sub 4x cube. Cosine dx, ang b natin is 7x. Plus, so, plus tayo ng, so, dito na lang, ano ba? Plus, c sub 5 plus c sub 6x plus c sub 7x squared plus c sub 8x cube. Then, sine bx, 7x. So, ito na yung ating general solution. So, magkakandalito-lito lang kayo, feeling ko, sa pagkuha ng roots or ng mga factors. So, kailangan i-review nyo yung algebra nyo. So, ayun lang. Ito yung ating 4 na cases. So, paki-memorize po yung mga formula na naka-box na pinakita ko kanina. So, yun lang po yung ating lesson for this lecture video. So, paki-comment po, done watching, your name, and your section. So, i-check ko yung inyong mga attendance. So, bye guys!